Space and Time Cube. Halika, bisitahin natin! Ang Space and Time Cube Museum ay isang pambihirang immersive digital art museum. Dito, ang sining at teknolohiya ay nagtatagpo upang lumikha ng isang kamanghamanghang multisensory na karanasan. Ang tanong, sulit ba pumunta sa loob? Kaya naman, nandito tayo ngayon upang bigyan sila ng tapat at brutal na pagsusuri sa kanilang museo. Halika sa Pasay! Ito ay matatagpuan sa ikaunang palapag ng Esmaison, Daan ng Coral, Avenida ng Jokno, sa sulok ng Seaside, Calakhang, Maynila. Sila ay nagbubukas ng alas 10 ng umaga at nagsasara naman ng alas 10 ng gabi. Sa labi ng bilyete ay hindi ka masyadong pipila kung ang araw ng punta mo ay karaniwang araw. Ang halaga ay 880 sa wastong gulang at sa 680 naman para sa mga bata. Umpisahan na natin! Una ay ang Abyss Wall na hindi naman kawili-wili para sa akin, kaya hindi ko na masyado kinunan. Ikalawa, ang Wandering Planets, na samot-sari ang ginamit na uri ng globo at parang kalawakan. Napakaraming tao rito, mahirap kumuha ng larawan. Ang sunod ay ang Space and Time Realm na isang biswal na uri ng palabas. Hindi interaktibo ngunit ang palabas ay paikot mula sa pader hanggang sa sahig. Maaari ka muna dito mag-umpisa para hindi mahilo sa iba pa nating pupuntahan. Pang-apat ay ang holographic glass house na maaaring ikaw ay nasa labas o nasa loob. Pinagaganda rin ito ng mga mas pinahusay na mga tunog ng hayop, kagubatan, karagatan o kalawakan. Pagkaliwa ang bubungad naman ay ang mirror maze. Nasa una ay napakadali sa aming unang subok. Napakadali naman ito. Hindi ka naman mawawala sa loob dahil maliit lamang ito. At iisa lamang ang daan palabas, wala ding lihim na lagusan. Hindi ko din ito maire-rekomenda sa mga may phobia sa masisikip na lugar. Itingnan mo lang yung side eh. Sa pagbalik naman, ayan na nga at ako ay naumpog. Naumpog ako. Gago. Gago sa patas. Gago. Hindi dito. Tangayin ako nalito. Eto dito. Naumpog ako. Gago. Sunod ay ang Crystal Matrix. Dito kami nagtagal dahil mahirap kumuha ng larawan o video na hindi nanganganinag ang ibang mga bisita. Napakaganda ng pagkakailaw ng buong silid. Maliit lamang ito. Bago bumalik ay maglaro muna tayo dito sa Dance Cube. Na sa aming karanasan ay hindi mo naman talaga kailangan sumayaw. Go, 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 go! Maaari mong tapakan o iwasan ang mga ilaw depende sa napili mong laro. Ang musika ay kasabay ng ilaw kaya talaga nakakaengganyo paglalaro rito. Siguraduhin lamang na may baon na ekstrang damit at ikaw ay pagpapawisan. Liksi, talas ng pag-iisip at tiempo ang kailangan mo sa larong ito. Hindi ko maire-rekomenda sa mga may rayuma at alta presyon. Hirap, no? Sa pagbalik naman ay maaari tayo kumuha ng larawan sa underwater pool. Nakakamanghang ilusyon na sa tamang anggulo, waring lumulutang ka sa ilalim nito. Gayunman, walang aktwal na tubig sa ilalim dahil ito'y nasa ibabaw. Bawal din hawakan at maghugas dahil baka madumihan mo ang tubig. Sa lagusan naman ng Infinite Rain ay maaari tayong umupo at magpahinga.
Ganon din sa tamang anggulo ay para kang nasa loob ng tren, habang ang masasabi kong kahinaan nito sa kabilang ibayo ay daanan na lamang. Sa dikit lamang na silid ay ang tilted room na talagang nakatagilid. Mahirap kunan ng tamang larawan. Medyo masikip din sa loob. Hindi ko maire-rekomenda sa nakakatanda at baka sila ay matumba pa. Sa kasunod naman nito ay ang upside down staircase kung saan pahalang ang hagdanan, ang epekto ay parang nahuhulog ka. Maaari kang pumili ng palapag na nais mong kunan ka. Mayroon din nagbabantay at kumukuha ng litrato rito. Makisuyo ka na lang. Ito naman ang talagang pahiga na ang upside down room. Pinakakakaibang atraksyon sa Space and Time Cube kung saan ang lahat ng gamit sa loob mula sa mga upuan, mesa at dekorasyon ay nakabaliktad. Para kang nasa isang mundo na nilabag ang batas ng grabidad. Ito na ang Space and Time Tunnel, ang pinunta talaga namin dito. Isa sa pinaka-hypnotic na atraksyon sa Space and Time Cube. Isa itong ilusyon sa paningin na uring lagusan na tila walang katapusang daan, na parang dinadala ka sa ibang dimensyon. Napakaraming tao kung linggo ka pupunta, madami rin ang lumalagi dito dahil ito ang pinaka-pinupuntahan ng lahat. Isa sa nakakalibang na interaksyon ay ang prehistoric hunting. Maaari kang bumaril ng mga dinosauro, hayop at kung ano-ano pa. Mahirap lamang makaisa dito kapag hindi nagbigay ang nauna sa'yo. Sa may bandang dulo ay ang archaeological sand pool na mayroong tunay na buhangin at gumagalaw kapag tinapakan ang ilang biswal na sining. Fantasy graffiti naman ay maaari kang gumuhit at maaari ma-display ang iyong ginawa para makita sa laro. Maaari kang umupo, humiga at magpahinga sa Under the Sea. May mga bola na pwede mong ibato sa isang interaktibong laro sa dingding. Ang huli ay ang Rail Cinema sa pasukan. Ito ay mayroong 9 na dimensyong roller coaster. Pinagsama ang pag-iikot ng mekanismong biswal na sining at teknolohiyang makabago. Dagim, lamig, usok, ambon at kung ano-ano pa ang maaari mong maramdaman dito. Halos 5 minuto din tumagal ito. Nakakahilo at hindi ko gusto ang karanasan dahil hindi ko maintindihan bakit kami inaatake ng agila habang ang roller coaster namin ay umaabot sa kalangitan at hindi na makatotohanan. Ito lang ang nag-iisang atraksyon na hindi mo pwedeng ulitin. May bayad itong 250 kung nais mong umisa pa. Meron silang iba't ibang uri pa ng paglalakbay. Heto na ang matapat na pagsusuri ko sa buong museo. Ito ang nagustuhan ko. Una, nakakaaliw sa 3 uri ng pandamdam, ilaw at palabas sa mata, mga tunog at kaunting musika sa pandinig at maaari mong mahawakan naman ang ilan sa mga ito. Ikalawa, pang-Instagram ang lugar at masarap kumuha ng larawan. Katlo, kung buong araw ka lalagi sa lugar, ito ay para sa'yo. Habang ang mga hindi ko naman nagustuhan ay puro ilusyon at walang lalim ang ilang aspeto. Mabilis matapos kung hindi ka mahilig kumuha ng litrato o video. Mahal ito para sa 880 kung hindi ka naman lalagi ng matagal. Ikaw, nasulit mo ba ang paglibot mo rito? Anong paborito mo? Di mo masagot. Lumiban ka na at puntahan mo na. Nakaraang taon pa ito, Diyos ko naman. Kung nagustuhan mo ang mga ganitong pagsusuri at puna sa bawat bibisitahin namin, ay maaari mong i-follow ang aming page at ang aming YouTube channel. Tandaan na ito ay opinyon lamang at maaaring magbago depende sa panahon at sa kagustuhan ng nangangalaga ng lugar, may-ari o gobyerno. Maaari kayong magkomento para sa mga karagdagang pagbabago, payo at kung iba ang pananaw ninyo sa aming mga sinabi. Maraming salamat sa suporta!